Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Tumaas ng 8.5% nitong Nobyembre ang bilang ng automotive vehicle sales na umabot ng mahigit 40,000 units kumpara sa mahigit 37,000 benta noong parehong buwan ng nakaraang taon. Ang pagtaas ng benta ng sasakyan ay pinangunahan ng commercial vehicles na nakapagtala ng 10.5% na pagtaas o mahigit 31,000 units. Habang ang passenger car naman ay nagkaroon ng 2.8% na pagtaas o katumbas ng mahigit 9,000 units. Samantala, pawang walang katotohanan daw umano ang kumakalat na memorandum na magkakansela sa Service Recognition Incentive o SRI ng kapulisan. Makibalita kay Danisa Lopez. Mariing itinanggi ng Philippine National Police o PNP ang alegasyon na mayroong memorandum ang nagsasaad para kanselahin ang Service Recognition Incentive o SRI ng mga pulis. Ayon sa PNP, ang pagkalat ng maling impormasyon na ito ay isang fake news na hindi dapat umano palampasin at maging basehan ng kredibilidad. Paglilinaw ng ahensya, kasalukuyang nasa proseso ng SRI ng mga tauhan nito para ipamahagi ng agaran. Gagawa naman ng investigasyon ang nasabing memorandum para panagutan ang sinumang may sala na nagpakalat nito sa publiko. Pinapaalalahanan naman ng lahat na mag-ingat sa pagpapakalat ng mga balita at tiyakin kung lehitimo ba ito bago ibahagi sa karamihan. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpulong ang Economic Development Group o EDG at Interagency Committee on Inflation and Market Outlook o IAC-IMO upang talakayin ang mga plano laban sa food at non-food inflation at repasuhin ang Downstream Oil Deregulation Act of 1998. Binigyang diin ng NEDA ang pangangailangang palakasin ang lokal na produksyon at bilisan ang rollout ng African Swine Flu o ASF vaccine habang iniulat ng Department of Finance ang pagpapabilis ng fuel subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Iminungkahi rin ng Department of Trade and Industry ang pagsusuri sa batas para sa lokal na pagpresyo ng langis at tinalakay ang mga proyektong posibleng suportahan ng bagong administrasyon ng Estados Unidos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI hinimok na panatilihin ang presyo ng bilihin para sa Noche Buena. Frontline officers bawal tumanggap ng token, regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan. Trust at approval rating ni VP Sara at PBBM bumaba. Disqualification case laban kay Kibuloy, kaugnay ng pagtakbo sa eleksyon, ibinasura ng COMELEC. Finance Department at DTI nais tugunan ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. Auto sales sa bansa noong Nobyembre tumaas ng 8.5%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagpaalala ang Department of Health sa mga Pilipino na mag-ingat sa pagbiyahe ngayong libo-libo ang gumagamit ng kalsada para sa holiday season. Ayon kay DOH Officer in Charge Undersecretary Gloria Balboa, mataas ang panganib ng road crash injuries tuwing ganitong panahon. Paalala ni Balboa, tandaan ang blow bagets na nangangahulugang i-check ang battery, lights, oil, water, brake, air, gas, engines, at tires ng sasakyan, pati na rin ang sarili. Dagdag pa niya, huwag gumamit ng cellphone habang nagpapatakbo at huwag magmaneho kung uminom, puyat at pagod upang makaiwas sa disgrasya. Sa
iba pang ulat, ibinasura ng COMELEC ang disqualification case laban kay Apollo Kibuloy kaugnay ng kanyang kandidatura sa pagkasenador sa 2025 elections. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pumalyang pigilan ang kandidatura ni Apollo Kibuloy sa pagkasenador sa 2025 elections. Ito ay matapos ibasura ng Commission on Elections o COMELEC ang disqualification case laban kay Kibuloy. Ayon sa 14 na pahina na desisyong inilabas ng Commission on Elections, hindi umano nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang petitioner nito. Wala aniyang nailabas na matibay na ebidensya si Labor leader Sonny Matula. Pahayag kasi ni Matula, hindi otorisado ang pagpirma ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Kibuloy. Dahil sa desisyon ng COMELEC, hindi maituturing na nuisance candidate si Kibuloy. Matatanda ang binawi ni Kibuloy ang kanyang CONA matapos mapag-alamang hindi siya inendorso ng inilagay niyang partido sa COC. Kalaunan ay napagdesisyonan ng kanyang kampo na tumakbo bilang independent candidate. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. At upang masiguro naman na ligtas ang mga biyahe ngayong holiday rush, ay kasalukuyang naka-heightened alert ang estado ng Department of Transportation o DOTR hanggang 3 ng Enero sa susunod na taon. Sa inspeksyon na isinagawa ni DOTR Secretary Jaime Bautista, ay kinalugod nitong makita ang magandang karanasan ng mga pasahero sa ilang parte na renovated sa passenger terminal. Bukod dito ay tinignan din ng kalihimang sitwasyon sa mga paliparan, PNVS hubs at mga pantalan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI hinimok na panatilihin ang presyo ng bilihin para sa Noche Buena. Frontline officers bawal tumanggap ng token, regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan. Trust at approval rating ni VP Sara at PBBM bumaba. Disqualification case laban kay Kibuloy, kaugnay ng pagtakbo sa eleksyon, ibinasura ng COMELEC. Finance Department at DTI nais tugunan ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. Auto sales sa bansa noong Nobyembre tumaas ng 8.5%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Hindi pinahihintulutan ng Bureau of Immigration o BI ang mga frontline officer nito na tumanggap ng anumang token o regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan sa bansa. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, sa halip, maaari lamang silang bumati sa mga pasahero ngayong Pasko. Inaasahan ng ahensya na nasa 110,000 katao ang darating at aalis ng bansa ngayong holiday rush. Pinapayuhan naman ng ahensya ang mga pasahero na dumating ng maaga sa mga paliparan at sundin ang mga protokol ng imigrasyon upang matiyak ang maayos at hassle-free na paglalakbay. Sa kabila ng nalalapit na pagsapit ng Kapaskuhan, hindi magtataas ang presyo ng tinapay ayon sa Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na si Chito Chavez. Anya ito ay bunsod ng kamakailang sunod-sunod na sakuna at may tuturing suporta na rin sa mga magsasaka at masang Pilipino ngayong Noche Buena. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Dahil ang tinapay ay isa sa pangunahing pagkain ng pamilyang Pilipino, lalo na ngayong Kapaskuhan, alamin natin ang presyo nito at ano ang pinakapatok ngayong Kapaskuhan. Sa panahon ng Kapaskuhan, customarily, kami pong mga panadero sa ganitong panahon, hindi na nagtataas ng presyo ng tinapay. Alam mo, nung mga nakaraang linggo ay muntik na
na itaas ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Ngunit dahil sa kalamidad na sinapit sa mga bagyong sumapit sa ating bansa, ang mga panadero ay hindi nagtataas ng presyo ng tinapay. Una, pag may kalamidad. Pangalawa, sa panahon ng okasyon, para maipakita namin na ang bakery industry ay isang paraan ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. Ayon kay Chito Chavez, Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, ang hindi paggalaw ng presyo nito ay bunsod ng sunod-sunod na naganap na kalamidad sa bansa. Aniya, bagamat tumaas ang presyo ng itlog at asukal, hindi man nila taasan ang presyo ng tinapay ay babawiin na lang ito sa sales at volume ng production ngayong Disyembre. Pagdating naman sa presyo ng tinapay, pinahayag niya ang pagkakaiba ng bawat uri nito. Sa community bakery, nandiyan yung mga 55 pesos hanggang 80 pesos sa mga groceries and supermarket. Depende ito sa kalidad ng loaf bread, depende ito sa timbang. Alam mo, very affordable ito sa mga community bakery. At yun namang nasa sa supermarket, groceries, ay mapapansin din natin na very saleable naman ang mga produktong ito. Ang aking may papayo sa panahon ito, mamili kayo ng maagap. Sa bahagi naman ng pangkaraniwang bilihin, nangunguna rito ang pandesal, monay, pero loaf bread ang nananatiling pangunahing tinapay. Pag ganitong panahon ng Pasko, ang loaf bread ay napakalakas. Ito'y isinasama natin, pinapalaman na ng hamon, queso de bola, kasama ng spaghetti, pansit, tradisyon sa mga Pilipino. Alam mo, sa pangaraw-araw, sa buong taon, malakas ang pandesal. Pero pag pumasok na ang beer season, loaf bread ang isa sa tinatangkilik. Siyempre, ibinahagi din nila ang kanilang mga pinakapatok na uri ng loaf bread. Sa Tinapayan Festival, sa bakery ito, malakas kami sa cheesy loaf and ubi loaf. Yun yung aming bestseller items. Kung gusto nyo ng tinapay na panregalo sa Kapaskuhan, ito yung bibili nyo. Abot kaya yung presyo niya and at the same time, matagal siyang masira. Sabi ni Sir Chito, ito yung isa sa bestseller nila. Madalas ito ang pinapang giveaway. So, titikman natin. Alam mo ma'am, ito, may palaman na, may loaf ka pa. Ginawa ito para maging convenient at madali, easy sa mga may bahay, sa nagta-travel. Pag nagta-travel ka, may baon ka nito, may palaman na. Ayon pa kay Chito Chavez, hindi lang mga mamimili ang makakabenepisyo rito, pero pati na rin ang mga taong naninilbihan sa industriya ng agrikultura. Using agricultural product in our country, ang ubi ng Pilipinas isa sa pinakakilalang ubi at pwedeng ipagmalaki ng bawat Pilipino sa ibang bansa. Makikita natin yung ube loaf, buong-buo talaga yung ube niya, hindi siya yung flavoring lang. Para naman sa mga mamimili, ang kanilang pangkaraniwang bilihin ay nagkakaiba-iba, ngunit hindi mawawala ang tinapay sa kanilang mga hapagkainan. Yung wheat bread para sa mga diet nga ano. Dito, ano ba? Yung cheese roll, may cheese roll sila dito, di ba? Yung ano. Payo naman ni Chito Chavez sa mga panadero ngayong tumataas ang presyo ng sangkap ng tinapay. Unang-una, hindi maiwasan ang pagbaba ng profitability. Pag sa ganitong pagkakataon at pag medyo nagkaroon ka ng medyo minalas ka, malulugi ka. Pero may bawi naman. Magagawa din ang paraan yan, either na magtaas ka ng presyo ng iyong produkto later on, at ito na may maunawaan ng gobyerno, o dili kaya, babalik naman uli sa dati ang presyo ng raw mat, pero yon may kalabuan. Ang kinakailangan talaga, kapag nagtaasan ang produkto ng raw mat, kinakailangan galawin ang presyo ng produktong tinapay. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsasarado ng kompetisyon sa League of Cities of the Philippines Mobile Legends Bangbang o LCP MLBB para sa taong 2024, naging mainit ang huling yugto para sa 8 kupunan mula sa iba't ibang lungsod sa bansa. Para sa regional qualifiers, best of 2 matches, 2-0 win ang Cagayan de Oro laban sa Valencia City, gayon din ang Bacolod City na tinalo ang Bacoor City at Rojas City na may 2 ring puntos
kontra Bagos City. Habang ang Quezon City team naman at Valenzuela City ay kapwa nakapagtala ng 1 puntos sa kartada. Muling maglalaban-laban ang mga kalahok sa ikatlong araw ng Enero sa susunod na taon kung saan 3 milyong piso ang naghihintay na papremyo para sa itatanghal na kampyon sa kauna-unahang LCP MLBB tournament sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI hinimok na panatilihin ang presyo ng bilihin para sa Noche Buena. Frontline officers bawal tumanggap ng token, regalo mula sa mga biyahero ng mga paliparan. Trust at approval rating ni VP Sara at PBBM bumaba. Disqualification case laban kay Kibuloy, kaugnay ng pagtakbo sa eleksyon, ibinasura ng COMELEC. Finance Department at DTI nais tugunan ng inflation at repasuhin ng Oil Deregulation Act bago ang 2025. Auto sales sa bansa noong Nobyembre tumaas ng 8.5%. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.